This is for entertainment only. Nasa isip mo na ba ang iyong nais sa bahay na iyong ipapatayo na matagal mo ng pangarap at pinagsusumikapang masimulan? Ito ay isang gabay lamang at kaalaman patungkol sa pagpapatayo ng isang tahanan. Narito ang mga gabay at iba't ibang kaalaman patungkol sa pinakamahusay na mga posisyon para sa iyong kusina, sala at opisina. Ang mga ito ay nararapat lamang na malapit sa pintuan dahil dito gumugugol ng oras ang pamilya, pati na rin ang pagtanggap ng mga bisita. Ang mga pribadong espasyo naman tulad ng mga silid-tulugan, ay mas mahusay na nakapugad o nakaposisyon patungo sa likod ng kalahating bahay, o nasa taas ng bahay, kung ang nais mo ay may pangalawang palapag. Ang posisyon ng namumuno. Ang kama, mesa at kalan ay ang tatlong pinakamaimpluwensyang lokasyon ayon sa Feng Shui. Ang kama naman ay kumakatawan sa iyo, ang mesa ay ang iyong karera, at ang kalan ay ang iyong kayamanan. Kaya, kung gusto mo ng isang house floor plan, o mga plano sa iyong bahay kung saan ang iyong kama, mesa at kalan na nasa mahusay na posisyon. Ang isang magandang Feng Shui house plan, ay binibigyang espasyo ang pangunahing posisyon para sa mga kama, mesa at kalan sa bahay. Ano ba ang dapat na nasa sentro ng tahanan? Ang mga kaganapan at nangyayari sa gitna ng tahanan ay nakakaapekto sa kapakanan ng lahat ng mga naninirahan. Ang sentro ng tahanan ay tumutugma sa kalusugan o Tai Chi na lugar ng Bagwamap, at naaapektuhan nito ang lahat ng iba pang bahagi ng buhay. Sa makatuwid, pinakamahusay na iwasan ang pagkakaroon ng hagdan o banyo sa gitna. Ang mga dapat isaalang-alang patungkol sa hagdan. Mayroon dapat pagsasaalang-alang sa hagdan kapag tumitingin sa mga floor plan. Una, ang spiral stairs ay isang malaking Feng Shui no-no. Ang mga ito ay disorienting at lumilikha ng isang mabilis na drilling energy na dapat iwasan kung maaari. Sa pangkalahatan, maraming mga hagdan, tulad ng isang split-level na bahay, ang lumilikha ng mahirap na Feng Shui. Nangangahulugan ito ng magkakaroon ng maraming ups and downs sa iyong buhay. Ang mga hagdan na nasa harap mismo ng pintuan, sa loob ng 6 na talampakan, o sa gitna ng tahanan ay isang challenging din sa Feng Shui-wise. Ang pangkalahatang hugis ng tahanan. Para sa huling tip, ang pangkalahatang simple at balancing na floor plan sa loob ng isang mahusay na proporsyon na parisukat o parihabang ay nag-aalok ng pinakamahusay na Feng Shui. Ito ay maaaring mukhang medyo nakakainip, ngunit sa prangkang hugis parisukat, walang nawawalang bahagi ng Bagwamap at ang mga bagay ay madalas nang nagkakaisa at nagiging balanse. Una, tiyaking nakaharap ang bahay sa tamang direksyon. Suriin ang iyong Kwa number, at alamin kung kabilang ka sa East Group o sa West Group. Kung kabilang ka sa East Group, mas makikinabang ka kapag ang iyong bahay ay nakaharap sa Hilaga, Timog, Silangan o Timog Silangan. Kung kabilang ka naman sa West Group,
Mas makikinabang ka kapag nakaharap ang bahay sa kanluran, hilagang kanluran, hilagang silangan, o timog kanluran, gumamit ng Feng Shui Compass, na nagpapakita ng 24 na magkakaibang direksyon, sa panahon ng pagtatayo upang matiyak na ang natapos na bahay ay nakaharap sa tamang direksyon. Ang Qua number ay numerology value na kinakalkula mula sa taon ng kapanganakan ng isang tao at ang paniniwala na nakakatulong na maunawaan ang personalidad, kalusugan, karera at relasyon ng isang tao. Ang bawat numero ng isang Qua ay inuugnay sa mga partikular na direksyon, elemento, at uri ng enerhiya, na makakatulong sa isang tao na maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang enerhiya sa mundo sa kanilang paligid. Pangalawa, bigyang pansin ang pangunahing pinto. Ang pangunahing pinto, o pintuan sa harap ay isang kritikal na pagsasaalang-alang sa Feng Shui, dahil ito ang daanan kung saan natatanggap ng bahay ang kanyang qi, o enerhiya. Kailangan mong tiyakin na ang pintuan sa harap ay malaki ang sukat ngunit nanatiling proporsyon sa iba pang bahagi ng bahay. Kailangan mo ring tiyakin na ang pintuan sa harap ay hindi nakahanay sa likod na pinto pagkatapos ng pagtatayo. Ang nakahanay na pintuan sa harap at likod ay napapadali sa pagkawala ng qi, o enerhiya. Kailangan mo ring mag-ingat na walang matataas na bagay, tulad ng mga puno at iba pang mga gusali, sa mismong linya ng paningin mula sa pintuan. Pangatlo, suriin ang hugis ng bahay at floor plan. Baka gusto mong itayo ang bahay na may pantay na sulok, ang mga bahay na hugis parisukat o parihaba ay nagkakasundo, samantalang ang mga may kakaiba o nawawalang mga sulok, hugis tulad ng mga tatsulok o pentagon, ay magkasalungat. Kapag sinusuri ang mga floor plan, kailangan mong tiyakin na walang kusina o banyo sa northwest na bahagi ng bahay, sa pamamahala ng construction katulad ng northwest at southwest ay malayang walang kusina at banyo. Ang pagpapanatili sa northwest na bahagi ay lalong mahalaga dahil iyon ang direksyon kung saan ang langit ay nagbubuhos ng enerhiya sa iyong bahay. Iwasan din dito ang paggawa ng mga kusina at palikuran dahil ang mga ito ay kitang-kita diretso mula sa pintuan. Ang layunin ng pagdidisenyo ng bahay gamit ang panuntunan at aplikasyon ng Feng Shui ay upang mapakinabangan ang mapalad na enerhiya ng qi. Sa Pilipinas, ang dry season na buwan ng Nobyembre hanggang Abril, sa maraming aspeto, ito ang pinakamagandang panahon para magpatayo ng bahay.